Sinong mas matanda sa inyo? Si Kambal ko, si Ralph, na 18 seconds. 18 seconds. Si CS po kasi yung mama namin. Mom na. Yeah. Nabigla na ng nanay ko yan mo Oh, so, Kwento ko na lang din. Actually, hindi alam ng both ng parents ko na Kambal eh. Nung kasi siyempre yung panahon na yan, parang ultrasound din yan. Parang gusto kasi ng mom ko na surprise lang yan. And then siyempre, yung nandun sa delivery, si mama, yung may pumasok na nurse, dalawa, nag-check siya, dalawa yung heartbeat. Sabi na, nagtataka yung mom ko na bakit dalawa? Eh, siyempre isa lang naman. Tapos, biglang yung doctor namin yan, tapos parang sabi na, sa father ko sa labas, sa pinto na, may sign siya na, dalawa. Anong dalawa? Tapos sabi ng doktor, Kambal. Sabi ni Papa agad, patay yung gatas. Burn. Diaper. Lahat. So, hindi nila alam na Kambal. anong year to? 1990 ba? Yes. Totoo bang pag-identical twins, pareho ng nararamdaman ba? Nagkasakit, sabay kayong nagkakasakit? Parang na-experience ko po ito nung mga early age pa lang. Pero ba't na ngayon, siguro concerned siguro. Pag kunyari, naisip ko na lang siya bigla, may message ko lang siya kung kamusta siya. Pero yung kung malungkot ako malungkot siya, siguro mga early age. So ano yung mga ugali na pareho kayo tapos ugali rin na magkaiba? Bukod sa mahilig kami magmukbang, food, siguro yung eagerness, parehas kami. Especially, pag binigyan kami ng opportunity like this movie, naipasok, no? Naipasok. We're very eager. We're very eager. Na alam yun, not to take away yung big opportunity na binigay sa amin, na talagang pinaghandaan namin, and we're very blessed and thankful sa production, whole team, to our co-actors, na alam mo yun, they're all very supportive. Yan. Kaya alam mo yun, tas first movie namin, parehas pa kami na nasa movie. So maraming salamat. And yan, nakaka-excite. Yes. So paano naman kayo nakapasok sa showbiz? Tapos sabay pa, di ba? Yes bro. Actually, yung kwento ko lang sa Sir, sa Isayas family, kasi sa Happy Infinity Production, nag-audition po ako for this. Doon sila Miss BJ, ganyan. Then, nagkakilala kasi ni Miss BJ sa isang photoshoot. Then, nagkwento lang kami about actually, kasi that, before medtech po ako for 6 years. Then, I decided ang last year na mag-pursue na sa ganitong career. And then, si Miss BJ, nagkwento siya about sa Happy Infinite Production na kailangan nila ng artist. And then, doon na po nag-start, nakilala ko sila Direct Rod sa final casting. Then, doon na po nag-start na sabi ko, may kambal po ako. Then, si Direct Rod nagsabi na, sabi mo may kambal ka, and the rest is history na po. So, ikaw ang nagsabi dun sa kapatid mo na? Yes po, ako lang po yung na. nag-final casting po talaga. Pero ikaw, Ralph, gusto mo rin maging artista. Tsaka anong dati mong trabaho? I used to work sa hotel po for 7 years. Then I tried flying as flight attendant. Before talaga, ito yung walang tulugan. I had a boy band before. So doon ako nag-start, and both product din kami ng Itbulaga. So ako, that's my day. Si Kambal naman, Mr. Pog. We're both finalists. Ayun. So doon nag-start. Anong year to? 2015, yung sa akin. Tapos 2012, yung walang tulugan. So, Ikaw nung nag-Itbulaga? 2012 po. So hindi kayo nagsabay na Yes, nagkalaban? hindi. And then, Yes. Thank you Thank you so for much. Thank you, Sir Jojo. And we have our next naman from Daily Tribune, Jeff Fernando. Ay, inspire muna tayo sa picture ni Sir Jeff. Hindi na kasama. Ay, Sir Joke lang. Thank you. My question is for Barbie. Hi, Barbie. Hello po, magandang hapon po. Napag-usapan din natin dito. Yun, ang ganda, glowing na ngayon, ang ganda mo. Thank you po. Ano do yung ipapaganda sa'yo, ano yung ipapa-inspire sa'yo? Ivy Clinic. Yes, ayan. And with that, Ivy Clinic. yes, Wait ayun. lang po. Salamat po. Hindi po, madalas po ako mag-workout ngayon, tsaka mag-exercise, mag-tennis, tapos lagi ko po ito sinasabi, kasi ang dami po nagtatanong kung ba't ako pumayat.
share ko lang po sa inyo, baka Sige, go. makatulong. Yung tinanggal ko po yung rice, pero pwede po kayo bumili ng shirataki. Hindi ko po siya business, hindi to para lang makatulong if kailangan. Shirataki rice po kasi wala siyang masyadong sugar talaga. So, yun po yung ginagamit kong rice, tapos normal lang yung ulam ko. Kahit anong ulam, basta yun yung rice. Kasi yung sugar po talaga yung nakakaano sa weight ko. So, tinanggal ko po siya. Yun lang naman po. Tapos, IV. Yun lang. Yes. Okay. Pagdating sa sa pagiging positive sa mga bagay, nakakatulong din ba yung mga ganun sa'yo? I think, naman po, especially sa mga panahon po ngayon, parang lahat ng makikita, kahit isang angulo lang po yung makikita nila, parang puro negativity. Actually, pag bumukas ka ng social media, parang kahit ang ganda ng ginawa ng tao para sa isang bagay, may negative at negative pa rin talaga. So for me, I think yung secret talaga, maging positive ka, and as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, parang let them talk, hayaan mo silang magsalita, basta, eto lang, ang focus ko lang naman po talaga magtrabaho, and syempre mabigay ko yung mga pangangailangan ng mom ko, and okay na po ako dun. Yun lang po. Effective, Barbie. Super. Thank you. Thank you. Thank you so much po, Sir Jeff. Our next naman po from My Movie World, Bernard Santos. Hello. My first question is for the producer and for the director. Can you walk us through muna paano nyo, what is the inspiration of doing this film, and bakit about trailer yung nagawa nyo, and why about Nepo Baby? On my end, merong first na naglapit sa akin kay Direk. Tapos nung nag-meeting kami, he actually presented 3 different concepts na Direk. So there was rom-com, there was thriller, and there was drama. And then we looked at the slate of films that we have at that time. Wala pa kaming thriller noon. So then we thought na parang just to complete all the genres na we were making at that time, why not do thriller? Kasi it's also something new. And actually, hindi ito yung first title ng movie eh. It was called Wanderlust. Pero I think this is such a better title than other. Ayun, from a strategic point of view din, sabi ko rin kala Maria, kasi nga, since the company is starting, kumbaga nagbubuo ka ng portfolio mo eh. So you would want films that really showcase kung ano yung kaya niyong gawin. So let's do the more difficult types of films logistically, no? Kaya yun, pinahirapan ko na yung mga sarili namin. Masaya naman ako. Thank you. For my second question is for the cast. So since nag-shoot kayo dito, parang lucky ba kayo nung shoot na? Hindi naman po. Sagada. Pero 2 days lang eh. 2 days lang. Okay, can you share fun facts with each of the cast, or kung kahit sino sa inyo? Since parang naging well-bonded na kayo along the shooting of the movie. Uy, ito ano yun na yun nakakatawa? Ako siguro na-observe ko lang si JC po sobrang lakas kumain. Totoo po yun. Sobrang lakas po na kumain. Siya po, yun lang po. Para po siyang bata. Siya po yung pinakabata actually sa amin in real life. So para po siyang growing kid na pag kumain po talaga siya, kain po talaga. Same tayo, 20 tayo. Nakipag-competensya. At si Barshi din nga po. Mga panahon po hindi pa po siya naka-shiratake. Naka-white rice po siya at laban po siya. Yes, totoo. Okay. Wait, bonding. Ang nakakatawa po, actually si Naya po, nakakatawa po. Tahimik lang po talaga siya. Pero pagka bumabalag po siya, nagugulat po kami kasi pasok na pasok po at nakakatawa. At nagugulat kami na, Naya, sa'yo galing yun? As in, po, minsan babalat po siya na sobrang kanto. Nagugulat kami kasi tahimik lang po siya. And I guess fun fact din, nung nag-birthday, nag-birthday po siya. Tapos, I guess fun fact about Phil and Ralph, very sweet po silang tao. Sobra po silang sweet. Promise, magugulat po kayo, biglang si P, binigyan nila ng chocolate, ganun po. Sobra po nila. And even po sa prom, may isa po
kaming prod member na nagulat siya kasi nag-uusap sila ni Phil. Akala niya wala lang yun, small talk lang. Pero after yung buong shoot, nilapitan siya ni Phil para mag-follow up about dun sa kwento. Ganun po sila ka-sweet. Tapos kaya po, birthday ni Naya, nag-CR lang po kami somewhere sa Katipunan. Tapos nagulat ako, biglang bumibili na po silang dalawa si Ralph ng slice ng cake for Naya. Ganun po sila ka-sweet. Ayun. Ako po si Charm, fun fact about Charm. Itong hostess niya ngayon, ganyan din po siya sa set. Yes! Yes. Kumakanta lang. Kumakanta at sumasayaw. May pa-video yun. Oo, pag nagsaset up po talaga, okay, Charm, kanta ka muna para sa lahat. Okay, so yung nag-itsura po niyan, isipin niyo kumakanta siya ng Britney Spears, ng Lady Gaga, habang nagsaset up kami. Ayan. At isa pong beses ay sinalba po ako ni Sue Ramirez dahil sa pagkakanta ko po at paikot-ikot po ako sa set na may hawak na mic ay nadulas po ako. At hinawakan po ako ni Sue at Barbie. Sila po ang sumalba po sa aking buhay. Salamat. Second life ko po to. Thank you, Barbie. Thank you. You're welcome, te. Ayun po. Share mo na lang. Ano ba yan? Nakakainis naman kayo. Hindi kasi syempre dapat Hindi, kasi po, marupok po talaga akong tao. Tapos po, ito kasi si Phil. Hindi, sobrang sweet po kasi ni Phil talaga. Tapos parang makailang beses yun, syempre natatandaan ko yun, na parang, magbibigay, hindi po kayo hahayaan ni Phil na nakatayo. Lagi siyang magbibigay ng upuan. At para sa isang babaeng nabuhay noong 1900s, napakalaking bagay po na sandali. Tapos yun talagang, like, he'll always insist. Tapos there's this one time, basta parang mag-uusap lang kami. Tapos yun nga, akala mo hindi niya nagigets yung, or wala lang sa kanya, dumadaan lang yung mga impormasyon. Pero like, Phil is so focused. Tapos yun, yung parang nagbiruan lang kami na, chocolate, ganyan. Tapos biglang nagbigay siya ng chocolates. Chocolate yun! Iba yun! Yung mga ganun. Pero ganun lang po siya talagang tao. Tapos syempre naging naging issue po yun sa mga maliliit na chat group ng pelikula na parang, akala ko ganito, ayoko magkulay sa coloring book ko, pigilan nyo. Wala lang to. Kasi Ayun, eto naman po si Shay naman po. Siya po ang roommate ko nung naglaki na po kami sa Sagada. At sobrang, alam niyo, first time ko siyang maka-work, si Shay. Magkakilala na po kami sa teatro. Pero first time namin magkatrabaho sa isang film. At honestly, natakot ako kay Shay. Kasi parang mukha siyang matari pag hindi siya nakasmile. Pag hindi siya nakasmile, parang resting siya. So natakot ako, pero oh my God, sobrang po niyang maalaga. Sobrang po niyang nagpe-prepare siya ng food para sa aming dalawa. As in, gumagawa po siya ng sandwich namin dalawa, ganun baon namin. So ayun po. Mukha na kahit din sila Ralph, si Bill, natatakot ako kay Shane. Natatakot sila lumapit. Pero pag lumapit ka po Shane, sobrang soft-spoken po siyang tao. Ganun po siya. Super bad. Ayun. Si Barbie, sa si JC, kay Sue naman, meron pa kayo. Ay, si Sue kasi, parang lagi po siyang may pagkain. Meron siya, ang dami ng pagkain. Siya po supplier namin ng food. May isa siyang garapon, puro pagkain, tapos puro imported. parang feeling lagi yung lock-in. Oo, parang gano'n yung pagkain niya. Parang feeling niya lagi lock-in. Tapos parang, ba't ang dami? Ganyan. Hindi, kain lang kayo, kuha lang kayo dito, ganyan. So, yun yung Tsaka masaya. mahilig siya si Sue mahilig mag-share ng pagkain, hindi siya madamot. Diba? Kaya ako naging growing kid. May one taping kami, si Sue nagpakape sa lahat ng Ay, oo. projects. Yes. Yan, so, Wala kata ako na hindi ako naka-call. hindi ka naka-call. Ulitin niya na. May isa pa ako about Sue. Ayaw niya sa lizard. Oo, nung nasa Sagada kami, bumalik kami magnet. Nilibre niya akong magnet. Pinili ko lizard. As in, ayaw niya kahit yung magnet ng lizard. Hating lizard. Ako naman, Lizard ayaw niya pero gagamba okay siya. Kasi may kaibigan siyang gagamba nung nasa May shooting. May kinakausap siya.
shoulder mismo. May pangalan pa. Ayun. Yung sa akin, yung sobrang talagang tumatak sa akin during nung sa Sagada namin. Kasi doon na kami nagka-time na bonding talaga. Doon ko na-experience lahat talaga ng, yung, syempre di ba, as a bago lang, din sa showbiz, ganyan. Sabi ko sila, nung nakasama ko sila, Barbie, tsaka sila Sue, syempre artista, ganyan. Nung nakasama ko sila, I swear, walang bahay na kaplastikan. Sobrang sweet, sobrang fun. Barbie solid, yan. Solid talaga sila dalawa. Sue Ramirez and Barbie Imperial. Sobrang sweet. Masaya po talaga yung Sagada shooting kasi isa pang instance, meron pa kaming ginawang touring dun sa kalsada ng Sagada na nagsisigawan. Binubulabog po namin yung mga multo ng Cordillera. At saka talaga pong si Char po talaga, nakarating po talaga siya sa ibang realm. Sa ibang space ng mundong ito. As in, akala niyo po at one point nasa Japan na siya. So, ganun po kalala yung Sagada. So, sana po ma-feel ninyo yun pag pinunod niyo yung pelikula. Napaka-sweet. Alright, we have may next question po natin from from Movie Review PH, Leonard D. Hi guys, and I'm Lee from Movie Review PH in Highlight Manila yan. First, I just want to commend the poster itself. Kasi nga, sobrang pang-international na. Yes! Yeah. Sobrang nakapagkaroon ng curiosity ng tao. And sabi ko nga, as a moviegoer, na like, sa mga tao hindi mahilig sa trailer, makita lang yung poster nyo, talaga parang ito agad yung pipiliin na panoorin nila. So yun. And with the trailer itself, sobrang interesting, sobrang curious, and ang thrilling niya. Pero ba't ganun? Parang galit na galit kayo sa Gemini. As a Gemini person Sorry na po. Leonard, mag-explain si Derek. Hindi yun. For my question for Miss Grace and Direct Rod, for the concept, may pinag-uutan ba kayo or anong nasa isip niyo ba't ginagawa to? Ano yung pinaka-biggest parang impact or reason? And for the whole cast, anong gusto niyo ma-feel ng mga viewers after watching this film? Bakit nila kailangan panoorin to? So yun. That means, bali start muna kay Direct. Thank you. Yung poster pala designed by Justin Desana na sobrang collaborative, napakahusay at napakabuting tao. Trailer edited by sila No tsaka si Noah, both from P6. Ayan, ano nga yung sa Gemini muna, kasi yung nagsulat nito actually, ex ko na Gemini. 10 years yun, sinaktan ako eh. So, I think deserve nyo naman yun. So, asahan nyo na po sa lahat ng pelikula ko, madidish ang Gemini. Okay lang naman yan. Masarap naman mga Gemini. Siguro, Masarap yung mga Gemini. Focus ka sa Gemini. ano yun nga eh, gusto mo talaga ding alamin kung ano ba ang klase ng mabuti at masamang Nepo Baby. Kasi dapat walang generalization eh. Wala dapat sweeping generalization kung ano yung pagkatao mo based sa katayuan mo sa buhay. Kasi ang totoo, may mga siraulo din namang mahihirap at tamad, may masisipag at mabubuting tao rin na mahihirap. And vice versa, ganoon din po sa mga Nepo Baby. So yun lang yung tanong ko sa buong pelikula. Ako naman, like I said kanina, on the creative end, syempre sinasali ako ni Direk, pero I let him lead the way. And then when he presented the idea and the concept of Nepo babies going on an out-of-town trip, nandito lang sa Pilipinas, diba? Bukod sa tipid, sa production budget, diba? Kasi usually pag Nepo babies, it's always like Europe or, different international countries. So, nung binanggit yun ni Direk, and then I saw the whole concept, go na. Interested kami. And then, I'd like to comment also Direk, kasi hindi siya yung creative na parang, dahil ito yung pinresent ko, ito yung mangyayari. It was very collaborative to everyone. Not just us, the producers, but also sa cast. So, yun. Ayan, thank you so much. Alright, thank you so much. May tatanong Then from the cast, yung parang ba't kailangan panoorin ng moviegoers or anong gusto nyo ma-feel or like yan? Or tumatak sa kanila? Siguro po, yung
kasi iba't ibang klaseng Nepo babies eh. May mga mayabang, may role na addict, may alcoholic, may addict sa drugs, may mabait na Nepo baby. So I think yun yung kailangan abangan. And how we did the film talaga, parang may explain din naman talaga doon kung bakit may mga tao nagalit sa mga Nepo babies, diba? And may explain din doon na hindi naman lahat ng Nepo babies ay dapat magalit kayo. Kasi parang katulad ng ibang normal na tao, may mga Nepo babies din naman na pinaghihirapan din talaga nila kung ano po yung ginagawa nila. Yan po. Hindi, kasi nakita din nun, at least when we were reading the script and when we are doing it, ganun talaga yung mundo eh. There will always be people like really beneath you in terms of economic status or in terms of kung saan man sa buhay. In one way or the other, meron talagang sa perspective mo, mas mababa sa'yo. But at the end of the day, sabi nga ni Direk, it's really a decision. So, how do you go about dealing with that? Mamasamain mo ba yun? O mas gagamitin mo yon para mas maging mabuting tao? Masyadong gasgas yung maging mabuting tao, pero at the end of the day, it's really that because with everything that's happening, di ba parang lagi natin sinasabi na if we can just be a little kinder, yun nga, a little na kinder pa, hindi na nga kindest. But if we can be a little kinder to everyone, I think mas mababawasan yung negativity. Hindi naman natin sinasabi na dapat positive lang tayo lahat parate, ganyan. But at least mas gagaan yung ating paglalakbay dito sa mundo kung if we're a bit kinder to everyone. Kasi mahirap na yung mabuhay in itself. So I think yun yung inaano ng pelikula na also in terms of like community na yun nga yung mundo hindi lang naman sa'yo o yung at least yung perspektibo ng mundo ay hindi lang yung perspektibo na alam mo. Parang dapat nang mas lawakan mo pa yan kasi ang dami-daming tao sa mundo and parang the more we realize, the less we know. Parang dapat laging ganun para laging merong pag-intindi sa mga bagay ba. So sana hindi makuha. Yeah, and feeling ko add ko lang. Kasi I think every day, yung mga tao, everybody goes through something. Walang tao na walang problema sa isang araw. So, yung sinabi ni Fee, it's very important actually na maging kind kang tao. Kasi hindi mo alam minsan sa pagiging kind mong tao, may pananaw kang binabago sa isang tao. Like, kunwari ako dito, tapos may mabait. Parang alam mo yung, may mga mabait pa rin naman palang tao. Diba? Ganon. So, yun. Importante talaga na maging kind po tayong lahat. Kasi lahat ng tao may pinagdadaanan. And katulad ng ibang tao, niraraos lang din natin yung buhay na to. So, please be kind. Thank you. Yes, and also to add to that, siguro yung pinaka takeaway is to always check your privilege. Ayun. Yun lang naman. Thank you. Dagdag ko lang din, gusto ko rin makita ng mga tao, especially mga kasama natin sa industriya, that a film like this can be done na hindi lalampas sa working hours na dapat. So that's the one thing na we're proudest of. At hindi yun mangyayari kung hindi umagree yung producers sa akin. Kasi syempre wala namang staff na ayaw yun, di ba? Pero at the end of the day, pera-pera ang usapan. Sino bang willing gumastos para sa mas humane na work environment? So yun yung ginawa na Happy Infinite for this film.